Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 21. Mahinhing dalaga. Magsama tayo. Napakunot noo si Roxanne dahil sa sinabi ni Cyrus. Ano ba yang pumasok sa isip mo, Cyrus? Nakita ko lang na nakatira ka pala sa maliit na kwartong yun. Masyadong masikip. May bakanteng kwarto pa dito sa apartment ko kaya niyaya kitang tumira dito. At ganun pala. Medyo dismayadong sagot ni Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Roxanne. Tsaka madalas mag-isa lang ako. After kong mag-live matutulog lang ako. Hanggang sa hindi na ako makapaglinis ng bahay. Kung lilipat ka dito pwedeng ikaw na lang ang maglinis ng apartment. I can then just take that as your payment for living here, what do you think? Sabi ni Roxanne habang nakatingin kay Cyrus. Sa katunayan niyan hindi naman kailangan ni Cyrus magbayad ng upa kay Roxanne kapag doon siya titira sa kanya. Sinabi niya lang ito kasi nag-aalala siyang baka mahiya si Cyrus at tanggihan niya siya. Napatingin na lang si Cyrus kay Roxanne. Sa totoo niyan tempted siya na pumayag kaso alam niyang may fiancé na siya ngayon. Hindi naman magandang tignan kung titira siya sa isang bahay kasama ang ibang babae. At isa pa, ayaw ni Cyrus malaman ng iba na siya ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kung titira siya kasama ni Roxanne, hindi maiiwasan na malantad ang sekreto niya. Salamat kaso lalaki ako babae ka. Parang masagwa naman kapag titira tayo sa isang bahay. Sabi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan sandali. Natatakot ka ba na baka pagsamantalahan kita? Kakainin ba kita? Nakaismid na sagot ni Roxanne kay Cyrus. Hindi ayaw ko lang magka-problema. Live streamer ka diba? Paano kung malaman ng mga fans mo na may kasama kang lalaki sa bahay? Baka i-bash nila ako ng i-bash. Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi na lang umimik si Roxanne nang makita niyang ayaw talaga ni Cyrus sa apartment niya. Makalipas ang kalahating oras bumalik na si Cyrus sa kwarto niya. Kahit na siya na mismo ang tumanggi sa offer ni Roxanne medyo nagsisisi si Cyrus pag uwi niya. Kasalanan ta ng Margox na yun eh. Kung hindi dahil sa kanya, nasa rurok na sana ako ng kasiyahan ngayon. Cyrus scolded in a very depressed tone. After all, ang kailangan ngayon ni Cyrus ay pera. Kung makakasama niya man si Roxanne sa isang bahay. Syempre masaya siya kasi may kasama siyang magandang babae. Pero dahil may fiancé na siya, hindi na siya pwedeng mag-isip pa ng kung ano-ano about sa isang babae. At dahil na rin sa sinabi ni Roxanne, naalala ni Cyrus na napakayaman niya na nga pala ngayon. Hindi niya na kailangan pang magtiis tumira sa maliit na kwarto. Pwede na siyang bumili ng mansion sa pinakamagandang lugar sa Santa Rosa City. O di kaya ay bumili ng sports car kung gusto niya. Nakatulog si Cyrus habang pinaplano ang susunod niyang bibilhin. 9:30 ng umaga kinabukasan. Biglang nagising si Cyrus sa pagtunog ng cellphone. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya at tinignan ito. Nakita niya na si Jonathan pala ang tumatawag kaya mabilis niyang ikinonekta ang tawag. Chairman, nakarating na po ba kayo sa Jack's Restaurant? Tanong ni Jonathan. ***T, nakalimutan ko. On the way na. Siguro dahil naging occupied ang isip niya kagabi sa kung ano ang bibilhin niya. Kaya nawala sa isip ni Cyrus na makikipagkita nga pala siya sa fiancé niya ngayon. Pagkababa niya ng cellphone, dali-daling naligo at nagpalit ng damit si Cyrus bago siya mabilis na lumabas ng bahay. Dahil sinabi ni Jonathan na hindi alam ng fiancé ni Cyrus ang pagkakakilanlan niya. Natural lang na hindi nagpadala si Jonathan ng susundo kay Cyrus. Kailangan niyang sumakay ng taxi papuntang Jack's Restaurant mag-isa. Kahit hindi pa nakakakain si Cyrus sa restaurant na ito. Alam niyang ang Jack's Restaurant ay isang pinakasikat na Italian restaurant sa Santa Rosa City. Sa kabilang banda, sa private room ng restaurant, dalawang babae ang nakaupo sa loob at nag-uusap na para bang may hinihintay. Ang isa sa kanila ay nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt at itim na pantalon. Ang high-waisted design ng pantalon ay hindi pinapakita ng balingkinitan niyang pangangatawan ng babae. Kundi mas lalo pang ne-emphasize ang pagiging elegante niya. Charming at youthful. Ang isang babae naman ay mas delicate tignan at mas maganda. Medyo matanda siya kung titignan kumpara doon sa naunang babae.
She's wearing light makeup, her facial features are exquisite, and her dark hair is curled up high, revealing her slender white neck. Nakasuot siya ng puting dress na may itim na sinturon sa gitna na humuhulma sa kanyang maliit na bewang. At ng puting high-heeled sandals. Naka-dekwatro siya ngayon kaya mas lalo pa siyang naging maganda at mahinhin tignan. Inson, kailan ka pa nagkaroon ng fiancé? Ba't hindi ko alam? Nagtatakang tanong ng unang magandang babae. Not to mention you, ako nga nalaman ko lang nung nakaraang araw. The older beauty replied helplessly. Hay, nakakaawa ka naman. Bigla ka na lang nagkaroon ng fiancé. Gusto kong makita yung lalaking yan. Tignan natin kung bagay siya sa'yo. Kapag hindi tatutol ako, nakasimangot na sabi ng unang babae. Ano pang silbi ng pagtutol mo? Si Dadang nagdesisyon nito. I can't really disagree. Sabi ng mahinhin na dalaga. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Tito at sasabihin kong you're so outstanding and you deserve the best. How can he just let you marry anyone? Napangiti ng konti ang dalaga nang marinig niya ito. Sumagot siya. Okay, let's not talk about me anymore. Parang nakasimangot ka ata nung umuwi ka kagabi. May nangyari ba? Inson, huwag mo nang ipaalala sa akin ang nangyari kahapon. Naiisip ko palang nang gagalaiti na ako sa galit. Nakangusong sigaw ng babae. Ano bang nangyari? Bahagyang napangiti ang dalaga. Inson, sasabihin ko sa'yo pero huwag mong sasabihin sa iba. Mabagal sabi ng babae matapos mag-alinlangan sandali. Okay. Don't worry. Hindi ko ipagsasabi sa iba. Di ba kahapon ng hapon? Pumunta ako sa Laguna University para makipag-meet up sa mga friends ko. May nakabunggo sa akin at that time and he happened to fall on me. Hindi magawang ipagpatuloy pa ng babae ang sinasabi niya dahil sa sobrang pula ng mukha niya. On your body. Nakangiting tanong ng dalaga. Not just that. Mas malala pa. Dumiretso ang ulo niya sa dibdib ko at 2 beses niya akong nahawakan. Sa tingin ko minanyak ako ng lalaking yun. Nanlalaki ang mga mata ng magandang babae dahil sa inis habang pinagpapatuloy ng sinasabi niya. Okay lang sana kung ordinaryong lalaki lang yung nakabangga sa akin kaso nalaman ko sa friend ko na mumulot pala yun ng basura sa school. Galit na galit talaga ako at that time kaso hindi ko naman masabi sa mga friends ko na pinagsamantalahan ako nung taong yun kaya hinayaan ko na lang siya. Pero tuwing naaalala ko ang pangyayaring yun, feeling ko sisabog ako sa galit. I see. Bahagyang tumango ang kausap niya. Inson, sayo ko lang sinabi ha. Huwag na huwag mong ipagsasabi sa iba ito. Kapag nalaman ito ng iba, hindi ko alam Kay, kung may mukhang ihaharap pa ba ako sa iba. Mabilis na sabi ng babae. Don't worry, I won't tell a soul. Nakangiting sabi ng dalaga. Kabanata 22. Gusto mong tanggalin ako sa trabaho. 10:30 AM. Sumakay ng taxi si Cyrus papunta sa Jack's Restaurant. Kahit na hindi lunch hour ngayon marami pa ring mamahaling sasakyan ang nakaparada sa parking lot ng restaurant. Ilan sa mga customers na labas-pasok ay nakasuot ng mga branded na damit. Kahit na ang pinakamaayos na damit ni Cyrus ang suot niya, mukha pa rin siyang out of place pagbaba niya ng taxi. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, dirdiretsong naglakad si Cyrus sa restaurant. Natigilan saglit ang security guard na nakatayo sa pinto nang makita niya ang damit ni Cyrus. Pagkatapos ay mabilis niyang pinigilan si Cyrus at nakakunot noong nagtanong. Boy, gusto mo bang mag-apply dito? Kung mag-a-apply ka doon ka sa backdoor dumaan. Nandito ako para kumain. Walang ekspresyon na sagot ni Cyrus nang tignan niya ang security guard. Para kumain. May pagdududa sa tanong ng security guard pero hindi na siya nagsalita pa. Binaba niya na ang kamay niyang ipinampidgel niya kay Cyrus at pinapasok siya sa loob. Kahit na madalas mayayaman ang mga nagpupunta sa Jack's Restaurant meron din naman mangilan-ngilang ordinaryong taong pumupunta dito. Madalas nandito sila kasi nilibre sila ng mga kaibigan o kakilala nila kaya hindi na masyadong nag-isip pa ang security guard. Pagpasok sa loob nabigla si Cyrus sa ambience ng lugar. Kahit na hindi masyadong malaki ang restaurant. Napaka-elegante ng dekorasyon nito. Nasa pinto pa lang si Cyrus pero feeling niya nasa Europe siya noong Renaissance period.
Ang mga mural at anti-gang dekorsayo na makikita sa lahat ng dako ay mas lalong ine-emphasize ang particularity ng restaurant. Dahil sa crystal chandelier sa kisame, mas naging welcoming and intimate ang atmosphere ang puting wool carpet sa sahig. Kung hindi dahil sa sinet na appointment ni Jonathan sa restaurant na ito, baka hindi pa makapunta si Cyrus sa lugar na ito sa tanang buhay niya. Baka ito yung sinasabi nilang agwat sa pagitan ng mga mayayaman at ng mga ordinaryong tao lamang. Siguro para sa mga ordinaryong tao, ang Grand Clear Hotel na ang pinaka-the best na restaurant. Pero kung ikukumpara mo ito sa Jack's Restaurant, mas maganda pa rin naman ang huli kesa sa Grand Clear Hotel. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya para sana tawagan si Jonathan at tanungin kung anong private room ang pina-reserve niya. Pero noong pagkakuha niya pa lang ng cellphone, medyo sumakit ang tiyan ni Cyrus. Naglakad siya at pumasok sa banyo ng restaurant. It also worth noting na parehong malinis at maganda ang banyo ng restaurant. Iba talaga. Sa kabilang banda, sa private room, tinignan ng dalaga ang oras sa cellphone niya at nakitang malapit ng mag-alas 11 ng umaga. Nakasimangot siyang nagsalita, "Inson, sino ba yang fiancé mo? Hindi ba 10:30 ang appointment time natin? 11 AM na ngayon, wala pa siya." Hindi napigilan na mahinhing dalaga ang bahagyang pagkunot ng noo niya pagkatapos marinig ang sinabi niya pero hindi siya nagsalita. In fact, ang pagiging late sa unang date niyo ay isang nakakagalit na pag-uugali. "Inson, wag na wag mong papakasalan yang lalaking yan. Sino ba siya para ma-late sa date niyo? Hindi ba niya alam napakaraming lalaki ang nagkakandara pa para lang imbitahan ka sa date? Tapos ganito gagawin niya." Galit na sigaw ng naunang dalaga. "Baka may emergency lang." Pabulong naman na sagot ng pangalawang dalaga. "Kahit na." Padebog na sabi ng dalaga at saka tumayo, "Inson, punta muna ako sa CR. Pagbalik ko at nandito na ang taong yun, tignan natin kung hindi ko siya turuan ng leksyon." "Alis na." Malumanay na sagot ng babae. Lumabas na ng private room ang babae. Makalipas ang ilang minuto, papasok na sana ang dalaga sa CR nang bigla niyang makita ang isang pamilyar na lalaki na nakatayo sa harap ng lababo. Sandaling napatigil ang dalaga sa kinatatayuan niya habang nakatitig kay Cyrus na nakatayo sa harap ng lababo at naghuhugas ng kamay. "Why do you look familiar?" Mahinang tanong ng dalaga sa sarili niya. Makailang sandali lang, lumingon si Cyrus at pagkatapos ay pinagpag ang tubig sa kamay niya. Ang kaso lang, hindi nakita ni Cyrus na may nakatayo pala sa likuran niya. Ang ending tuloy ay nawisikan ng tubig ang dalaga. Napatili ang dalaga dahil sa gulat habang umatras ng 2 beses. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakita?" Bago pa man matapos ng dalaga ang sasabihin niya, pareho silang natigilan ni Cyrus at napatulala. What a coincidence. Pilit ang ngiti ni Cyrus nang sabihin niya ito sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nakatayo sa harap ni Cyrus ngayon ay walang iba kundi ang babaeng nadaganan niya kahapon sa university. "It's you again, UP asterisk 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 T." Sigaw ng dilag na may hindi makapaniwalang ekspresyon. "Hindi ako P asterisk 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 T." Cyrus exasperatedly replied. "Kung hindi ka manyak, ano ka?" The girl sneered as she crossed her arms in front of her chest. Nang umuwi siya kagabi, puno ng plano ang isipan ng dalaga kung paano niya gagantihan si Cyrus. After all, si Cyrus ang unang lalaki na nakahawak sa dibdib niya. At dahil na rin sa sinabi ni Locke, grabeng pandidiri ang naramdaman niya para kay Cyrus. Malas lang kasi noong mga oras na iyon sa university. Napakaraming tao na nanunood sa kanila kaya hindi niya nagawang sabihin na minanyak siya ni Cyrus. Pero iba na ngayon. Walang tao ngayon at walang may nakakakilala sa dalaga sa lugar na ito. Nagsimula ng mag-isip ang dalaga kung paanong paghihiganti ba ang gagawin niya kay Cyrus ngayon. "I have nothing to discuss with you now. Hindi ko sinasadya ang nangyari ngayon lang. I'm sorry." Paghingi ng pasensya ni Cyrus sa babae dahil sa pagwisik niya ng tubig sa kanya kanina bago siya humakbang para umalis. Alas 11 na ngayon kaya medyo agitated na si Cyrus para makita ang fiancé niya. Kahit na hindi naman gusto ni Cyrus ang fiancé niya. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ito. Hindi naman magandang first impression kung sobrang late na siya.
Stop! Sigaw ng dalaga nang makita niyang aalis na si Cyrus. May kailangan ka pa ba? No choice na tinignan ni Cyrus ang dalaga. Natalsikan mo ako ng tubig tapos aalis ka lang after mong mag-sorry. A flash of slyness zip passed through the girl's eyes as she softly taunted Cyrus. Ano pa bang gusto mo? Nakakunot noong tanong ni Cyrus. Ang gusto ko. The teenager sneered when she heard Cyrus' words. She shortened the gap between them, stared Cyrus in the eye, and faintly said, "If you kneel down and apologize to me now, I can forgive you today. Kung hindi hahanapin ko ang restaurant manager para ireklamo ka. Sasabihin ko na binastos mo ako kaya dapat kang tanggalin sa trabaho. Gusto mong sisantihin ako ng manager." Natamimi na lang si Cyrus dahil sa sinabi ng babae sa harap niya. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin.